Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi sa malawakang pagbaha sa Texas sa Amerika. Kabilang dito ang 27 batang babae at mga camp counselor na natrap sa isang summer camp sa Kerr County na isa sa pinakamatinding naapektuhan ng baha. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga binahan lugar. Ikinasa na rin ni US President Donald Trump ang major disaster status at nangakong bibisitahin ang mga apektadong komunidad. We wanted to leave a little time. I would have done it today, but we'd just be in their way, probably Friday. Muli naman sinagot ng White House ang umano'y pamumulitika ng ilan sa tinawag nitong national tragedy. The National Weather Service, as I said, did its job. Many experts, many meteorologists have said that. Many of you in the media, in all fairness, have said that as well. Unfortunately, not all. And many Democrat elected officials are trying to turn this into a political game, and it is not. This is a national tragedy. Samantala, kinumpirma ng mga otoridad ang pagpanaw ni dating Russian Transport Minister Roman Starovoy. Ilang oras matapos siyang sibakin ni President Vladimir Putin. Ayon sa investigasyon, nakita siya na may tama ng bala sa loob ng kanyang sasakyan sa Odinsovo, Moscow. Tinututukan ngayon ng mga otoridad ang anggulo ng suicide. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Kremlin kaugnay sa kanyang pagkamatay. Sa Estados Unidos, proud na ipinabati ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-nominate niya kay US President Donald Trump sa Nobel Peace Prize bilang pagkilalaan niya sa malaking papel umano ni Trump sa pagsusulong ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ipinagpasalamat naman ito ng Pangulo ng Amerika, lalo na't hindi niya umano inaasahan ang naging inisyatibo ni Netanyahu. Tiniyak din ni Trump ang patuloy na aksyon para matigil na ang giyera sa buong mundo. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.